is arrival card and health declaration form. Ibinigay ng FA kanina. I-fill out na natin to since malapit-lapit na tayong lumapag sa Korea. Dito guys, ako nagstay for 5 nights. So, ito yung hotel, Park Hill, Myeongdong. Tapat nitong hotel is Lotte Castle. Hindi ko sure if tama yung pronunciation ko ng Lotte But from the right side ng hotel, facing Lotte Castle, papunta yan ng cable car. May underground way din para makatawid dun sa kabila. So, pagtawid sa kabilang side, walking distance na yan papuntang Namsan Cable Car. Para ma-access natin yung main entrance ng hotel, we need to climb up a few stairs lang naman. Sa left side ng hotel, facing Lotte Castle, papunta naman to ng Namdaemun Market. And also yung Shinsegae Department Store, makikita na rin yun doon. And dahil malapit tayo sa Haeyeon Subway Station, one ride lang to Myeongdong Station. Or pwede mo na rin lakarin. Sa first floor yung na-assigned na room sa akin. At katabi nito yung elevator. Ayan, may sabitan naman dito ng damit sa gilid, may tissue, may drawer. Nakuha ko lang to for less than 15,000 pesos for 5 nights. And may cashback pa ako around 800 pesos. So if may kasama pa kayong friend, pwede kayong maghati para mas makakatipid pa. Check-in is around 3 PM. But since 11 AM pa lang, available na yung room ko, kaya pinapasok na nila ako. Tsaka kapag more than 5 days ang stay, dun lang nagpo-provide ng room cleaning. So, kanya-kanyang tapon muna ng basura. May free 2 bottled water na rin nakasama for the entire stay na yon. Pwede rin manghiram ng adapter dito sa lobby if nakalimutan yung magdala. Usually kasi Type F or Type C yung ginagamit dito. After ko mag-Namdaemun Market, dumiretso ako ng Mangwon Market. Maraming pagpipili ang food dito at yung iba pa nga ay pinagpipilahan pa tulad ng fried chicken na may iba't ibang flavors. May mga pictures pa nga ng celebrities na nakapag-try na. Hindi ko lang na-feel kasi natatakpan ng mga nakapila yung store. At walang gaanong mga upuan or tables na pwedeng pagbabaan ng mga gamit or pinamili unless bumili ka sa store na parang restaurant or cafe type. Paalala lang, once na umorder ka, tumabi ka na agad kasi baka paalisin ka rin tulad ko. This is also to give way nga naman dun sa other customers. So ayan, nag-take out na lang ako ng fried chili peppers. Ito yung parang dynamite sa atin, pero bigger version. Dito naman sa Hongdae, more on clothing and cosmetics yung mga shops. Maaga pa siguro kaya wala pa akong makitang street food. Pero mostly yung mga nandito is kabataan. Siguro dahil malapit lang ito sa Hongik University. Ito nga, may natsyempohan pa akong performance along the street. Pansin ko, maraming Koreans talaga yung nagkakape. Kasi kahit saang area meron kang makikita. Kaya mag-try din tayo this morning. Summer na rito sa South Korea pero ramdam pa rin yung lamig ng hangin kapag umaga. Para lang siyang February weather sa Manila. May nadaanan akong Idea Coffee dito ng first day. So, try natin. Katabi lang to ng 7-Eleven, kaya bumili na rin ako ng sandwich pang partner sa coffee. Tapat pala nito yung National Palace Museum of Korea. Ito yung main entrance gate ng palace. Kita nyo naman, sobrang lawak na agad nito. Doon naman yung ticketing office. Free entrance kapag nakahandbook. And may bayad naman kapag hindi.
Maraming options din pala dito na pwedeng pagpilian. At saka may iba't ibang sizes na rin. Kapag nakapili ka na, pwede ka nang pumila para dun sa fitting room. And then, may mag-a-assist na sa'yo dun. After dress up, pwede ka nang pumunta sa cashier para magbayad. Dun ka na rin tatanungin ng choice of hairstyle. May additional charge ito ha. Papupuntahin ka nila sa 3rd floor if you opted na magpaayos ng hair. Free of charge lang din yung paggamit ng locker. 여러분께서는 행사의 원활한 진행과 여러분의 안전을 위해 관람선 밖에서 관람해 주시기 바랍니다. まもなく訓練分前の広場ではスムンジャン交代儀式が行われます。朝鮮時代においてスムンジャンは宮殿の門やUsing Naver Map, nilakad ko lang ang Bokchong Hanok Village from Gyeongbokgung Palace. Bakit pababa ang village na to? May ice cream naman at coffee shops if gusto nyo mag-rest muna. Iwasan din ang pag-iingay kasi may mga nakatira talaga rito. Dito sa Insadong, arts and crafts naman yung mga binibenta. May mga clothes and restos din, mga coffee shops, mga traditional tea houses, pero karamihan talaga is mga souvenirs, stationaries, painting, at may mga parang antique and wooden shops din. Matatagpuan din dito ang Samsigil, yung 4-story open concept building na very artsy-artsy. Maliit lang ang area ng Iksondong. Literal na eskinita ito. Pero pinaganda at maayos naman. Masyadong nag-explore packet ng DDP. Medyo napagod na rin kasi ako kakalakad. From Gyeongbokgung Palace, Bokchon, Insadong, and Iksodong, lahat kasi yun nilakad ko lang. Papunta lang dito sa DDP ako nakapag-train ulit. Actually, madalas ako rito sa Namdaemun Market. Malapit kasi ito sa hotel. At saka para itong divisorya ng Pilipinas na pwede ka ring makipagtawaran. Kung hindi naman kayo nagmamadali, makakahanap din kayo ng mas mura pa, tulad dito. Tsaka nagbibigay din ng discount if marami kang bibilhin. Nakikipagkwentuhan nga din si tatay sa akin eh. Actually, most din naman ng mga nakakausap ko, familiar sila sa Philippines. Yung iba kasi, nakavisit na rin pala sa atin.
Ito pala yung pinamili ko sa pharmacy. Yung pang scar, pang acne, at saka pang melasma. Expected ko maalat yung kalbuksu dahil chicken broth, pero manamis-namis pala yung lasa ng sabaw. And makapal yung noodles kaya nakakabusog. Yung kimchi naman sa unang tikim ko medyo nakakaubo. May kick sa lalamunan yung anghang, pero uulit-ulitin mo. Free lang to at kapag nakita nilang onti na lang yung kimchi mo, pupuntahan ka nila para i-refill ito if gusto mo pa. Tsaka mabilis ang service rito at very organized. Lahat ng tables may kanya-kanyang service water and baso, tissue and condiments. Sa gilid pala nito, may small area na pwedeng pagtambayan, covered with trees naman. Sa likod is may See You na convenience store at sa tapat naman ay may bus station with picture ni Jean. Around 8 PM na ako nakapag-cable car. Saglit lang to, parang wala pang 15 minutes. At sa clock ko ito na-book. Since may fear of heights ako at solo traveler, hindi na ako nag-avail ng observation deck sa mismong tower. Okay naman dito sa base ng tower, hindi nakakalula at sobrang ganda ng city lights. Meron ding vending machine if gusto nyong bumili ng love lock. Meron din sa convenience store malapit sa cable car ticketing office. Mahaba ang pila kapag ganitong oras since malapit na rin mag-close. Between 10 AM to 11 PM open ang Namsan Cable Car. Pero depende pa rin yan sa weather at kung weekdays or weekends or holidays. Paki-double check na lang pong mabuti if pupunta kayo. Kapag sasakay kayo ng cable car, from the tower and coming down to the main platform, ang view of city lights ay nasa right side. Today, Seoul to Busan ang travel ko. Nag-avail ako sa Klook ng Korail Pass, KTX train ticket na 2 days flexible package. Nag-reserve ako ng seat weeks before my target date. At kinuha kong time yung earliest, around 5:15 AM Seoul to Busan. At pabalik, Busan to Seoul ay 9:29 PM. Nagtanong ako sa ticketing officer if may dapat pa ba akong i-claim sa kanila, if may reserved seat. Okay na daw yung printed copy ng reservation at diretso na daw ako sa platform. Nagtry ako mag-bus dito sa Busan, kaso pag tinitignan ko yung Naver map at bus stop na nadaraanan, parang pa-reverse yung direction, so bumaba ako at nag-taxi. Hindi ako maintindihan ng driver kapag sinabi kong to Gamcheon Village, kaya pinakita ko yung picture. Pero hindi pa rin sure si tatay, kaya nagtanong siya dun sa couple na nadaanan namin kung saan yun. Then yun, alam niya na kung saan.
Dito malapit sa Arc ng Gamchon, may tourist information na pwede kang bumili ng map para ma-explore yung buong village. Kamuntikan ko nang malagpasan yung murals nila Jungkook at Jimin. Buti may kasabay pala ako sa likuran at tinuro itong murals. Volunteer tour guide pala si Tatang at nakarating na siya sa iba't ibang bansa pati na rin sa Philippines. Napuntahan na daw niya ang Pagsanhan Falls, Bohol at iba pa. Sa kanya na rin ako nagpa-picture at yung ibang tourist nga na napadaan, sa kanya na rin tuloy nagpa-picture. Kung pupunta kayo ng Magnate Cafe, dyan na kayo sa lane ng Gymnan Road dumaan. Sa side na yun ako galing. Pinatawid ako ng Naver map dito, tas pinapabalik ulit ako sa gitna. Nag-train ako pupunta rito kasi mga 4 na beses na ako nagtangka mag-taxi pero hindi familiar mga driver. Sa Motgol Station ako bumaba, then lakad papunta sa health center, then yon po elementary school, tapat nun Lotte Castle Legend. Mga less than 5 minutes makakarating na kayo. Isa sa pinakagusto ko rito ay yung komportable ka habang naghihintay. Ang daming upuan, hindi rin mainit, at maraming pwedeng bilhan ng pagkain. Today, sa Jeonju naman ako pupunta. Wala akong nabook sa website na seat going to Jeonju, kaya pumila ako sa ticketing office. At doon, i-check nila if anong oras yung mga next train na darating. Then, bahala kang mamili kung what time yung gusto mo. Ito yung binigay na ticket sa akin. Kapag standing lang ang available, meron pa rin namang upuan sa mga exits and entrances ng train. Paunahan nga lang yun. Always keep your ticket pala kasi may train officer na nag-check.
May vending machine din pala dito sa loob ng train. Yun nga lang, nung nagtry ako, hindi gumagana yung credit card. Hanok style ang exterior ng Jeonju Station. Paglabas ay marami ng mga taxi ang nakapila kaya hindi ako nahirapang mag-commute papuntang Hanok Village. Walang traffic kaya mabilis ang biyahe. In less than 20 minutes, nasa Jeonju Hanok Village na. Kapag nagtataksi pala ako, ini-screenshot ko yung destination, then zinuzoom ko para madaling mabasa. Madalas kasi puro elderly ang mga taxi driver. Midnight pa ang flight ko, kaya bumalik ulit ako sa Hongdae para magsangyupsal. Dito, pwede ang mag-isa. Walking distance din ito from AK Plaza.